Bukod dito sa paghahanap ng import, ito raw San Miguel Beer ay posibleng pumasok sa isang trade sa Rain or Shine Elasto Painters at interesado sila na makuha itong si Jonard Clarito. Si Clarito ay 6'2" forward nitong ROS at ang laro nito sa totoo lang, pwedeng ikumpara kay Calvin Abueva. Kahit na ito ay undersized, ang lakas nito sa rebounding at maraming naniniwala na magiging isa to dito sa makatutulong sa lineup ni Coach Leo Austria pagdating dito sa darating na Commissioner's Cup. Naghahanda na raw itong si Coach Leo para dito sa magiging matindi nilang labanan at yung pagkuha sa ganitong klaseng import o rather isang local player katulad ni Clarito ang kinakailangan ng San Miguel. Kasi kung scoring lang ang pag-uusapan, marami na yan si Coach Leo dito sa Beermen. Pero yung rebounder na katulad ni Abueva, yan ang hinahanap nila ngayon. Kaya nga magiging magandang asset itong si Clarito para dito sa San Miguel. At yan ang dahilan kung ba't willing daw ang San Miguel na i-trade itong kanilang rookie na si Rose Mantua pati na itong si Chris Miller dito sa Rain or Shine at sasamahan pa raw nila ng isang first round pick. So tatlo ang magiging kapalit nito si Jonard Clarito kung sakasakali. Magiging okay naman to para dito sa San Miguel. Dahil sa tingin ko ito si Clarito mabibigyan niya ng minuto dito sa SMB lalo na at meron ding mga balita na baka may iba pang players ng San Miguel yung mga hindi masyadong nagagamit na iti-trade na rin. So wala akong nakikita na magiging problema dito sa SMB pagdating dito sa pagkuha ng mga nabanggit na mga tinatawag na additional na mga talents. Kaya nga itong si Coach Leo Austria, kahit na katsa-champion lang ng SMB, naniniwala ko na yan ay busy ngayon sa pag-prepare para dito sa darating na Commissioner's Cup. Alam natin na madalas nagiging problema ng Beermen dyan yung kanilang mga import. Pero ngayon, bukod dyan sa import, ay gumagawa na sila ng trade para masiguro na magiging mas ready na talaga sila para dito sa Philippine Cup at hindi na, o sa Commissioner's Cup at hindi na magkakaroon ng mga issue. Ang Terra Firma Jeep daw ngayon ay kinakausap nitong NLEX Road Warriors para sa isang posibleng trade kung saan interesado raw itong Road Warriors na ma-acquire itong si Luis Sanggalang at itong si Mark Nonoy mula dito sa Terra Firma Jeep. At ang magiging kapalit naman yan ay itong si Anthony Semera at isang second round draft pick. Ito'y preliminary talks pa lamang sa pagitan ng NLEX at itong Terra Firma. So marami pang pwedeng mangyari ditong pagbabago. Pero sa ngayon mukhang yan daw ang tinitignan mabuti na sabihin natin posibleng mangyari dito sa kampo ng Terra Firma pati na rin dito sa NLEX Road Warriors. Kung sakasakali na maaprubahan nila at magkasundo sila sa ganitong klaseng usapan, sa tingin ko magiging magandang kalalabasan nito para dito, hindi lang sa Terra Firma, kung hindi maski na rin dito sa koponan ni Coach Jonadel Caorada, ni Coach Ronald Tubid. Alam natin na itong Terra Firma naghahanap ngayon ng mga top players na pwede nilang mailagay dito sa kanilang roster. At sa tingin ko, yung pagdagdag dito sa ganyang klaseng players katulad itong sila Anthony Semberad, malaking bagay yan. Sa panig naman ng NLEX, itong si Mark Nonoy at itong si Luis Sanggalang, mapupunuan yan yung pagkukulang nila sa dalawang posisyon. Yung point guard, pati na rin itong power forward. Kulang sa big man ng NLEX, kaya itong si Luis Sanggalang magiging eksaktong fit yan para sa kanila. Samantala naman ito si Mark Nonoy, pwede maging backup guard yan, lalo na itong si Kevin Alas, baka matrade yan sa Blackwater Bossing. So marami pang mga players na pwedeng maidagdag dito sa roster. Itong si Coach Ronald Tubin at Jong Wuchiko. Kaya tingnan na lang natin kung maaprubahan ang nasabing transaksyon. Kung sakasakali na matuloy ito, hindi ko magiging patas naman ito at magiging fair yan. Kaya ito yung approval nito sa PBA, hindi magiging issue yan para dito sa dalawang koponan.